Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Subiserya. It's been a while, everybody. Na-miss nyo ba ako? Sorry, ngayon lang ako nakapag-post dito sa YouTube. At kung nakikita nyo man to sa TikTok, pasensya na rin. Wala naman akong parang excuses sa inyo. Hindi lang ako nag-post kasi nag-holidays. Tsaka medyo naging busy tayo ng December dahil nagkaroon ng MMFF. Ang daming mga trabahong nag-accumulate. I didn't have the time to post anything talaga. At tsaka mag-edit. Alam niyo naman, one-man team ang girly pop nyo. Para meron kayo nilook forward all the time, nilagyan ko ng schedule ang ating pagpo-post ng scary stories. Bale, ang magiging schedule natin for YouTube and TikTok ay weekend, Friday, Saturday, Sunday. Weekday yung Friday, pero isasama ko na din siya, pambawi ko sa inyo. Ang New Year's resolution ko para sa inyo ay maging consistent sa pagpo-post ko. Kaya, weekend ha, huwag niyong kakalimutan, Friday, Saturday, Sunday. Alright, magsimula na tayo. Ang kwento po natin ngayon ay galing po sa isang anonymous member. Na-post ito noong December 25, 2024. And, actually, nag-send po ng mga photos ang ating member, Kapag tinitingnan ko tong mga photos na sinend niya, parang kinurse siya or something. I don't know. We'll find out together. So, sit back, relax. Kung ano man ang ginagawa niyo ngayon, ipagpatuloy niyo lang habang pinapakinggan niyo ako. Hi, Ate Bebs! Isa po akong silent reader. At ngayon, naisipan kong i-share ang kwento ko. Ang kwentong ito ay based sa experience ko when I was a grade 7 student. You can call me Prey. I can remember it clearly because it was the most traumatic night for me. I was grade 7 that year. Meron kaming PowerPoint presentation at ako ang naatasang maging leader. Di pa kasi kaya ng finances namin na bumili ng laptop or cellphone, kaya dumadayo lang kami sa computer shop. That time, ang kasama ko ay mga kaibigan ko na kapwa leader din. Sabay-sabay kaming gumawa ng PowerPoint at nagbigayan rin kami ng mga ideas. Ginabi na kami that time sa paggagawa dahil medyo nahihirapan kami noon mag-edit-edit. Flash drive ang gamit namin noon para ma-save ang mga nagawa, kaya natagalan din kami sa oras sa computer shop. On our way home, nag-tricycle lang kami. 5 kami noon. Ako ang nakaupo sa toolbox sa loob ng trike. Kasama ko yung 2 kong kaibigan sa loob at yung 2 naman ay nandun sa labas. Nag-uusap-usap kami noon dahil ako ang mauunang bumaba. Nag-aalala pa sila sa akin noon kasi delikado at madilim daw ang daanan. Naisip ko kasi noon, baka may dumaan na sasakyan na pwede akong sumabay. Sa lugar kasi namin, pabundok ito. Meron akong 2 options na ruta na dadaanan ko. Yung unang bababaan ko ay pataas. May mga bahay pero yung mga bandang dulo na puro gubat. May balete, pero mas madaming sasakyan kasi sementado naman ang kalsada. Ang pangalawang ruta naman ay may elementary school, pagkatapos may mga bahay, ngunit midway, literal na magubat na. Mas nakakatakot siyang daanan kasi I've heard a lot of rumors about that place. Kaya nag-decide ako na doon na lang ako sa unang ruta. Nagbabaka sakali rin kasi ako na baka dumaan yung pinsan ko at makikisabay na lang akong pauwi sa kanya para hindi na rin ako maglakad ng malayo. Siguro mga 15 to 20 minutes ang lalakarin bago makarating sa amin. Pagbaba ko ng trike, naglakad na ako pataas ng kalsada. Pero nung malapit na ako sa may tuktok, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Habang papalapit ako ng papalapit sa tuktok, lumalamig, lumalamig. Nung nandoon na ako sa may gubat na puro puno ng balete at baging, iba na talaga ang pakiramdam ko nun. Pababa na ako, nang malingunan ko sa may street light, yung isang imahe na puti, may mahaba siyang buhok. Malapit siya doon sa tinatambakan ng basura. Napatakbo ako nito pababa. Tinry kong kumalma nang may makasalubong akong mga sasakyan na dumadaan. At buti na lang nakarating ako sa mga may bahayan na. Akala ko okay na ako at makakauwi ako ng hindi natatakot at walang makikita. Pero noong makarating na ako sa parte ng daan na may kaunting palusong, bigla akong may nakitang 2 lalaki na lumabas galing sa gupat kung saan ng balete. Marami itong baging. Natakot ako, ngunit hindi ko naman inisip na entity ang mga ito.
Ang naisip ko lang siguro, meron silang mga masasamang pakana sa akin pero hindi ko talaga inisip na iba silang entity. That time, meron akong holy bracelet from Padre Pio. Nagdadasal ako noon kasi takot na takot ako. Pero nung malapit na ako, biglang nahulog yung ID ko. Pero yung pinagtataka ko lang is, picture lang ng ID ko ang nahulog. Pero yung lace, nasa leeg ko pa rin. At yung pinagsasabitan ng ID, bago lang yun eh. Pagkadampot ko, napigtas bigla yung bracelet ko na may krus from Padre Pio. Sobrang liwanag pa ng buwan ng gabing yun. Kinilabutan ako at naiyak kasi sa saktong pagtingin ko sa mga nagkalat na beads, nakita kong katapat ko na yung dalawang entity. Lalo akong natakot nung na-realize ko na nakikita ko ang anino ko, pero yung sa dalawang katapat ko, wala. Doon na ako nawala sa wisyo. Kasi pagtingin ko sa kanilang dalawa, mata sa mata, kitang-kita ko kung gaano kapula ang mga mata nila. At kung paano yung hugis tao nilang anyo ay napalilibutan ng usok na itim. Tumakbo talaga ako nun. Yung pagiging athlete ko, nilabas ko sa pagtakbo dahil sa sobrang takot. Hindi talaga ako tumigil sa pagtakbo kahit pagod na ako nun. Tumigil lang ako nang makarating na ako sa lugar namin. At finally, nakarating na ako sa lugar namin. Maliwanag na at madami ng bahayan. May mga tao pa sa kalsada at sa labas. Medyo kumalma ako pero umiiyak pa rin ako at nanginginig. Akala ko okay na ako pag uwi ko. Pero habang naglalakad ako pa uwi sa aming bahay, nararamdaman ko ulit yung lamig na hangin. Pagkarating ko sa bahay namin ay walang katao-tao. Yung style ng bahay namin ay may silong. Gawa lang sa kawayan yung sahig namin kaya may konting siwang pa rin na makikita mo ang mga nasa ilalim. Nagmadali akong pumanik sa bahay para makapagbihes. Habang nagbibihis ako, nakita ko sa may silong namin yung dalawang entity na nakita ko sa daan. Humagulgol na ulit ako ng iyak at muntikan na maihi sa panty ko sa sobrang takot. Di na ako nagpalit ng sando. Nagubad na lang ako ng uniform ko at palda. May pang-ilalim naman ako noon na shorts. Umalis na ako sa bahay ng tumatakbo. Hindi pa ako nakakalayo sa bahay ay nakasalubong ko na yung kapatid kong lalaki. Kanina pa daw nila ako inaantay. Hindi pa kami nakakalayo. Lumakas bigla yung hangin. Kasi may puno ng mangga at may nakatali na duyan. Napalingon kaming dalawa doon. Laking gulat naming magkapatid nang malingunan namin yung dalawang entity na tila ba sinusundan ako at tuwang-tuwang makita akong natatakot at umiiyak. Tumakbo na ulit ako at ang kapatid ko noon pababa para makapunta sa mga tita namin. Pagkarating namin doon sa mansyon, pareho kaming humihingal at umiiyak pero mas malala pa yung hagulgol ko to the point na niyakap na ako ng lola at ng tita ko. Nang medyo mahimasmasan na ako, kinuwento ko na ang nangyari. Napagalitan pa nila ako noon kasi bakit daw ba ako nagpagabi. Sumagot naman ako na leader ako sa isang PowerPoint presentation kaya ginabi na ako. Pinakain na lang nila ako doon at pinatulog sa bahay ni na tita. Nauulit pa rin ang mga pagpaparamdam at mga nakakatakot na experiences sa akin pero wala nang nagpapakita. Kahit pa nung sumali ako sa simbahan no, na ginagabi ng uwi, ay may nagpaparamdam sa akin. Dumadaan ako noon sa pangalawang ruta na sinabi ko sa inyo dahil yun lang ang tanging daan papunta doon sa simbahan. Mga yabag at kaluskos sa paligid ang naririnig ko. Meron din mga yabag na sumusunod sa akin, pauwi man o papunta sa pupuntahan ko. Lumipas ang taon, umalis ako sa lugar namin na yon dahil sa family. Buti na lang ay di na ako nakakaramdam o naka-experience muli. Dahil doon na ako tumira sa kapatid ng nanay ko. Akala ko hanggang doon na yon. Hanggang sa nakilala ko yung boyfriend ko na kinakasama ko na ngayon. Last 2022, nagtatrabaho na ako at di na nakapag-college sa kadahilan ng nagkaroon ako ng financial problem at family problem. Nag-start akong mag-work at the age of 17. Noong mag-18 ako, lumipat ako sa trabaho bilang barista sa milk tea shop. Malayo kasi ang pinagtatrabahuan ko sa bahay ng mga tiyahin ko. Kaya pinatira muna nila ako ng pansamantala ng kasama ko sa trabaho hanggang sa nakahanap ako ng paupahan. As a worker nga,
Nakakasimula lang, pinatulan ko na ang 1.5 a month. Total, parang bed spacer lang naman yon at ako lang mag-isa. Simulang tumira ako sa paupahan na yon, nagsimula ako magkaroon ng allergies, pamamantal ng buong katawan, pangangati, at pamamaga ng mata. Ilang araw ito bago nagsimula Nung una wala pa, pero nung nagsimula yung boyfriend ko na dalawin ako, pag may oras siya at pag may oras ako, doon nagsimula yung mga pagpapantal. Nakala ko ay normal lang. Lumala ng lumala ito. Mas lumala ang nangyari dahil nagkatrangkaso pa ako at ang mata ko naman ang namaga. Ipapakita ko sa inyo ang larawan na nangyari sa akin. Hanggang sa kinausap na ako ng nanay ng asawa ko na doon na ako tumigil at tumira sa kanila. Para kahit papaano, may kasama daw ako at naantabayanan ako parate ng asawa ko. Tumigil naman ang pamamantal. Pero yung pamamaga ng mata ang hindi nawala. Ang pamilya kasi ng asawa ko, laki sa mga nagpapagamot sa mga albularyo at manghihilot. Nung tumagal ako sa kanila, doon ako nahikayat na magpatingin din sa kilala nilang albularyo. Pagkadating ko pa lang sa lugar kung saan nandoon yung albularyo, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Pinagpapawisan ako at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng mga albularyo. Kahit nakikita ko na patingin-tingin sila sa akin. Sa panahon din po kasi na yon, puro lamig ang katawan ko dahil sa pagtatrabaho ko sa milk tea shop. Nakikipagbiruan naman ako sa mga albularyo pero hindi ako tumitingin sa mga mata nila sa di malamang dahilan. Tumatawa pa ako hanggang sa nilapitan ako ng isa. Pinapikit niya ako at hinawakan sa ulo. May binubulong siyang kung ano na hindi ko maintindihan. Hanggang sa nawalan daw ako ng malay. Tinigil niya rin ito dahil din sa kasiguraduhan na may kung ano man ang gumagambala sa akin. Ginising nila ako at tinanong pero di pa din ako makatingin sa kanila. Hindi na rin ako makaimik noon. Tila, litong-lito ako sa mga nangyayari. Nilipat ako ng albularyo doon sa mismo ng gagamot. Ako ang isinalang nila kahit may ginagamot pa sila. 3 silang albularyo na nakaikot sa akin. Yung matanda na maliit ay nasa ulunan ko lang na tila nagsisilbing gabay sa ulunan ko at sa kaluluwa ko. Yung isang matanda na medyo mataba ay nakatayo lamang sa gilid ko. Yung isa naman ay nakapwesto sa paanan ko para gamutin ako. May winiwika siyang salita na Latin. May iniipit din siya sa daliri ko sa paa na isang itim na stick. Pinapikit nila ako at nagsimula silang gamutin ako. Sa pag-ihip niya sa nakaipit na maliit na stick sa daliri ko sa paa, ay doon ko naramdaman na sobrang sakit sa paa at katawan na napakainit. Humihiyaw ako at umiiyak. Pero sa kabilang parte ng utak ko, parang hindi ako yung nasasaktan. Parang may kung sino mang nilalang yung nasa katawan ko. Siya yung nasasaktan, pero nararamdaman ko siya. Doon ko nalaman na may tikbalang na umiibig at nahuhumaling sa akin. Tinanong pa nila ito na bakit daw ako. Simula pagkabata pa man, ay hilig na ng magulang ko ang pahabain ng buhok ko dahil maganda ito at bagsak. Dito ko napagtagpi-tagpi lahat ng mga sintomas na naranasan ko. Ang nagustuhan daw sa akin ng tikbalang na yon ay ang maputi kong kutis, ang mahaba at maganda kong buhok, at ang aking magagandang mga mata. Hindi siya umaalis sa katawan ko. Nagmamakaawa pa na wag ko daw ipaputol ang buhok ko. Hindi ko na alam ang mga nangyayari noon kasi kaunti lang ang mga naaalala ko noon. Ang sabi sa akin ay pinatay na lang daw ng albularyo yung tikbalang at binigyan nila ako ng mga pangontra. Laking pasasalamat ko sa albularyo na yon kasi simula noon nawala ang lahat. Namumuhay na po ako ngayon ng maayos kasama ang asawa ko at ang pamilya niya. Nagpaputol na rin ako ng buhok noon. Ngayon, mahaba na ulit pero salamat naman at wala naman kung anong nangyayari sa akin. My husband and I love listening and watching your videos. Yung asawa ko ginagawa niyang pampatulog yung video mo. Thank you, Ate Bebs. Sana manotice. At doon na po nagtatapos ang kwento ng ating anonymous member. Na-realize ko na sobrang possessive talaga ng mga entities. Kasi meron din ako mga kakilala na nai-inlove naman ng mga kapre sa kanila, ganun. Kapag nai-inlove sila, hindi sila pumapayag na meron kang other partners. Sobrang possessive nila. Nakita niyo ba yung mga photos? Ano naman masasabi niyo? Kung meron pa kayong mga kwento ha, pakishare naman sa group natin. I would appreciate it if may mga photos pa, mga visuals, mga videos para mas creepy, diba? Para may pruweba. I'll see you guys sa next upload.